ikaw nga ba yan? Bakit nung bata ka, parang ang sexy-sexy mo? Anong nangyari sa'yo? Hoy, Lola! Ngayon mo lang ako nakilala. Yung mapot sa langit, ha? Pumapatulong sa matanda, Lola. Naalala ko yung kababata ko, Chabi, na dahil sa'yo. Ano na naman? One eternity later. Buring kausap nito ni Lola, puro history na watermelon, ulit-ulit. Nakakamiss na usap ng dalawang pare. Speaking of, nasa na nga pala sila? Watermelon, 10:30 na! Watermelon. Bala ka sa buhay nito. Ay, Diyos mio. Aray ka ba? Tol, kanina pa tayo akyat ng akyat. Alam mo, tatakas lang tayo kay Chubby, tapos dinala mo naman ako dito sa haunted house na to. Tol, hindi ito haunted house! Anong hindi haunted house? Tol, kanina pa amoy ihin ng paniki dito. Tapos may isang sulok dun. Ang ginaw, may isang sulok. Ang init. Baka may dumaan na lang na nakaputi dito, ha? Hindi yan amoy paniki, yan ang amoy ng history. Lo, yun ang amoy ni Rizal? Hindi! Nagkakaroon tayo ng historical tour! Yun yung historical to. Tara na nga. Oo, tara! Kunting mo, susumika pa! 89, 87, 86. Hindi pa ako pinapanganak nito eh. Hoy, huwag ka sinungali, oh! Makikita ng mga bata yung ginagawa natin. Pa, tigilan mo ako. Kay, ba't dumi mo? Tignan mo, 1986, 1985. Sabi, wala pa ako dito sa mundo yan. Huwag tayong sinungaling. Dapat nagsasabi tayo ng totoo. Yan ang sinasabi kong history. Kikita mo yan? Alo, isa na naman tong hysterical episode dito sa Kape At Kampay! Tara po. Uy, fathers! Ay, hello po. Napatalo kayo Las Hello po, Piñas. opo. Siyempre, hindi namin Long time no see. hindi namin makakalimutan ang Las Piñas. Galing kami dito. Meron po kaming historical tour. Oy, nice. Oo, okay yun. Yun, sige. Tama-tama. Okay, sige. Pwesto tayo, no? Ayos. Oo. Pakilala mo natin sa ating mga kapimids ang ating special guest. So mga Kapimates, nandito tayo ngayon. Kasama natin si Sir Selwyn Tagle ng Diego Serra Organ Builders Incorporated. Yun. Kuya Selwyn, matagal ka nang involved dito sa upkeep at siguro sa pagtutugtog sa bamboo organ, di ba kuya? Actually, sa pagtugtog, hindi eh. Pero yun sa pag-maintain ng bamboo organ, parang naging prada ako ng Las Piñas, ng St. Joseph, at napadala sa abroad para mag-aral about pipe organ building. Para kung magka-problema yung organ, siyempre, kailangan may mag-maintain. Yun, doon ang akong pasok. Kaya pala. At balita po namin, Sir Selwyn, itong bamboo organ na ito, talagang part ng history ng Las Piñas, no? Ano makikwento niyo po tungkol sa bamboo organ, sir? Oo, makikita nyo naman pag pumunta kayo dito sa Las Piñas, di ba? Yung mga logo ng city, bamboo organ. Yung mga arko natin, mga kawayan ng design. Yes. No? So, napakalaking bagay yung bamboo organ sa city ng Las Piñas. 200 years na rin kasi. Celebrating 200 years sa 2024. Wow! Natapos siya 1824 talagang sakta. And masasabi natin, very authentic kasi 85% pa rin ng bamboo yung original na nandito. At ano to, ginagamit din kahit sa ordinary masses, di ba? Everyday ginagamit siya. Walang ibang instrumento, wala kayong makikita ng ibang instrumento dito, kundi yung bamboo organ lang. Pero sir, ito magandang tanong, no? Siyempre kayo po, sabi niyo kanina, ang young person pa lang po kayo nung pinag-aral kayo. Ano bang may encourage natin sa mga kabataan po na about history, about learning history and culture po? Opo. Dahil nga dito kami lumaki, maganda yung naging background na namin, no? May historic church, may bamboo organ. So lumalaki kami na parang normal sa amin na may historical part sa culture namin, sa paglaki. At nadadala namin yun hanggang sa paglaki na nare-realize namin kailangan natin alagaan kung anong meron tayo.
So yun na yung parang nagiging napaka-importanting bagay na malaman na as part of your self, ng pagkatao mo, may mas malalim pang historical background. May pinanggalingan. May pinanggalingan tama. na ipapasa natin sa mga susunod na henerasyon. Tama. Ayun. So, muli po, no, maraming salamat, Kuya Selwyn Tagle ng Diego Serra Organ Builders, and welcome to Bamboo Organ Church. Baka pwede tayo humingi ng sample para marinig naman natin. Yung tunog ng bamboo organ. Ano nga ba tunog niya? Sige nga, sir. Parinig naman kami ng Parinig tunog. naman kami kung ano Ng nandiyan. tunog. Oo. Yan ang tunog ng history. Amazing! Ba? Wow! Wow! Amazing! Diba? Kaya nakakatuwa, sabi ko sa'yo hindi ka mabobore dito sa historical tour na ating ginagawa. Actually, nakakatuwa nga sinabi nga ni Sir Selwyn, kung titignan natin yung mga kabataan ngayon, kailangan mag-aware sila sa historical background ng mundong ginagalawan nila. Oo, tanong, alam mo ba kung saan ang galing ang salitang history? Yung sa Bisaya na istoryahe. Hindi! History ay galing sa isang Greek word na histor, which means wise man, witness, or judge. Tao, actually, yung histor. Kaya pala kasi ang history ay ang pagkukwento sa mga nangyari noon. Siyempre, may nakasaksi. Oo. Yun pala yun. Oo. Okay. Kaya kapag sabing history, pwedeng dalawang bagay yan. Oh. Pwede siyang study, pwede siyang subject. Study, yan yung ginagawa ng ibang mga kapatid nating pare na nag-aaral ng mga archives, ng mga Yun. historical records. Yung Oo. pupunta sa mga library at sumisinghot ng alikabok para mag-aral Easy. saan galing itong mga lugar na to, di ba? Oo, history hindi tourism. Oo, Iba yun, di iba ba? yun, oo. Pag sinabing history as a study, pinag-aaralan yung mga nangyari noon at nagkakaroon ng interpretation kung paano siya nakakapekto sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya pala pag nag-aral ka ng history, minsan hindi lang umaapekto dun sa historical records, kundi pati sa economy, sa politics, and even religion, culture, and arts. O, dugtong-dugtong yan At ang history ay pwede rin maging subject. Kasi pag history ka nga, his story, ibig sabihin, kwento ng lahat, ang lahat ng pangyayari. Yun ay part ng history. Pero alam mo, nare-realize ko, ba't nga ba kailangan mag-aral ng history? Kasi aminin na natin, marami sa mga televiewing natin, hindi talagang favorite ang history sa school. Oo. Kasi puro memorization, puro date, puro pangalan, puro mapa. Na minsan inisip mo, ano ang saysay ng lahat ng mapa at data na to para sa buhay ko ngayong 2023? Kapatid, kasi kailangan natin maintindihan ano nga ba yung historical information. May iba't ibang pananaw kasi yan. Okay. Una, kailangan understand natin chronologically. Yung pagkakasunod-sunod ng mga mangyayari. Tulad nung kanina, pag-akyat natin, di ba? Bamboo Organ Festival 84, 85, 86. 86. Wala pa ako doon. Di pa pinapanganak nga nun Huwag tayong Di ba? maging mapag-imbabaw, no? Dapat mabuti tayong halimbawa. Nagsasabi tayo na totoo. So, yun, nakalagay doon yung sino mga kumanta at nag-perform nung mga taon na pagkakasunod-sunod. Ayun. Pwede rin geographical ang history. Ayun yung sinasabi ni Sir Selby na dito sa Las Piñas. Oo. Yung dito sa lugar na to. Actually, meron ngang ordinansa ngayon sa Las Piñas. Dineclare na kasi si St. Joseph, si Tata Joseph, bilang patron saint of Las Piñas. Kaya sa lahat ng mga school ay ituturo na ang history ni St. Joseph. Oo. Oo. Talaga? Oo, bilang sino ba siya at bakit siya ang Okay. patron ng Las Piñas. So, kunyari, kung may chronological, merong geographical, meron din national. O, national. Ito yung mga, yung mga tulad ng mga aklat na sinulat ni na Ambeto Campo, ni na Xiao Chua. Oh, isang buong bayan. Buong bayan. Kasi Hindi lang isang partikular na lugar. Kasi nga, kung hindi raw natin babalikan yung history ng bayan natin bilang Pilipinas, baka wala tayo sa kangkungan daw tayo pupulutin sa hinaharap. May importante din sabi nating ethnic.
yung mga pangkatutubo. Ay, yung mga indigenous. Oo. Siyempre kasi every tribe has its own tales and has its own story. Oo. At syempre, dapat makita din natin, topical din ang history. Kasi pwede ring depende sa kung ano yung umiiral na mga usapin sa bansa, katulad ng balita, sa radyo, sa TV, at sa comics. Teka, parang ano yung pumapatak na naulan, di ba? Kaya nga. Pero di ba yung sinasabi nga ni Professor Xiao, di ba? You have to popularize history para mas maintindihan ng mga tao, lalo na ng kabataan, na yung history noon, kasaysayan ngayon, ay meron pa ring epekto at talagang influential sa buhay natin. Yan ang sinasabi natin, why is history important? Bakit mahalaga? Ba't nga ba? Number 1, meron kasing moral lesson. Palagi, ang history. The moral of the story, Study hard. Oo, No? yun. Higit sa lahat, sinasabi natin sa history, dapat matuto tayo sa mga nangyayari noong nakaraan. Ito man ay mabuti, ito man ay hindi mabuti. Para sa gayon, maulit natin yung mga mabuting gawain. At iwasan yung mga masamang nangyari noon. O at the same time, kung ano yung parating sa hinaharap, maiwasan yung mga mistakes. Oo. At mapagpatuloy at magkaroon ng progress sa buhay. Yung pala importansya. So hindi lang pala siya puro dates at mga pangalan at numbers lang, di ba? Oo, kaya nga yung mga nag-aaral ng history, wag sana kayong mabore. Ang hanapin ninyo, ano yung moral of the story. So ibig sabihin, is history fun in the first place? Actually, history should be fun. Kasi hinitignan natin ano yung mga pattern, ano yung mga movement, ano yung development. Paano ba umaasenso ang ating bansa? Paano ba umaasenso ang ating pag-iisip? Paano ba umuunlad yung ating pag-appreciate sa mga nangyayari sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap? At paano nagkakaroon ng kulay yung color TV at yung colored ng picture? Oo. Kasi, di ba sabi nga nila, hindi naman nung unang panahon ni black and white ang paligid. May kulay na yan. Pero syempre, mas nagkakakulay lang yan kung basahin natin ang mga kwento na nangyari noon. Tinuturuan kasi ng history na maintindihan natin yung ating bansa, yung mga tao, yung mga pangyayari, Sabi yung nga mga nila, pag-iisip. pati psychological, emotional na takbo ng Pilipino, based on history din daw yan, di ba? Oo, mas maintindihan natin, mas magkakaroon tayo tinatawag nating wider perspective. Mas Malawak na perspektibo sa paningin buhay. at pananaw. Pantayong pananaw. Oo, pantayong pananaw. May tayo ba? Oo. At the same time, tinuturuan din tayo ng history na matinatawag nating mga bagay na beyond the normal, no? Hindi abnormal. Paranormal. Hindi mo paranormal. Pero nakikita ng history yung mga pangyayari na pwedeng mangyari sa hinaharap. Kaya pala sinasabi na, history repeats itself. Oo, pag sinabing history repeats itself, ibig sabihin, pag di ka talaga natuto sa nakaraan, wala talagang mangyayari sa'yo. Matigas sa ulo mo. Matigas ang ulo mo. Oo. Pero alam mo, sinasabi nila, sabi ni Professor Xiao, ang history daw should be fun. Oo. Bakit? Bakit nga? Kasi isipin mo, para kang bumalik sa time machine na hindi mo kailangang, kumbaga umalis ng malayo. Hindi ka na papasok sa time-space warp. Ngayon din. Oo, di ba? Dito, yung ginawa natin ngayon, nakita natin yung bamboo organ. Oo. Ilan taon na? 200 years. Oo, tapos the king of instruments. The king of instruments. Kaya Kaya merong corona. Tapos itong simbahan na to na nakita natin doon, nandun yung pirma ni Padre Diego Diego Serra. Serra. Oo. Diba? At nakita natin doon yung sa office, yung nakita mo yung mga records. Oo. Makikita natin na hindi mo na kailangan sumakay sa time machine para bumalik sa nakaraan. At masarap bumalik sa nakaraan kasi makikita natin, ay, ito pala yung kwento noon. Na Sigurado mas ka. maintindihan natin. Baka may nanonood dito, Father. Sasabihin, Father, mahirap bumalik sa nakaraan. Matsakit. Matsakit talaga pag hindi ka natuto. Yun. Yun. Tama. Oo. Kaya mga kapatid, mga kaparokya, mga kapemates, sana ang pag-aaral natin ng history, ma-appreciate natin. Oo. At kung titignan po natin, kung walang kasaysayan, walang saysay ang buhay natin bilang mga Pilipino, bilang mga tao. May naalala ko, kasabihan. Ano? Natutunan ko ito kay Father Jovic Lubrigo ng Diocese of Legazpi. Siyempre. Ang bawat kwento, may kwenta. At ang bawat kwenta, may kwento.
Di ba? Ganda Ito niya. to, kasi nga, di ba, may halaga ang bawat kwento, bawat pangyayari. At the same time, dapat matuto nating kwentahin, maintindihan yung meaning niya sa kasalukuyan sa inaharap. So dapat may value yung bawat history lesson na nakikita natin kasi it will not just speak to your brain, it will speak also to your heart. At mensahe natin sa mga tao may ayaw sa history. Sabi nga, history is not here for you to like or dislike, but history is here for you to learn. Dapat matuto tayo sa kasaysayan. Kaya nga po, pasukin natin itong hysterically accurate na episode ng Kape at Kapay. At sana po pag nanood sila dito, samahan na nila na isang mainit na kape na sumasabay sa pagbuhos ng ulan dito sa Kape. At Kampay, parang wala tayong kape. Please mo naman magkape. Ano ba nangyari kay Chubby? Dapat nga padalan tayo ng kape ni Kaya Chubby nga, sana. sa paglalaki. Saan ba tayo? Luma naman ito lugar na to. Scary naman ito. Yan, may dabuhalang bell pa. Wow! Ang bell to ah. Ang laki! Oh, laki. Laki! Welcome to the historical, ang makasaysayang bayan ng Las Peñas. Ay, teka. Di ba Las Piñas? Actually, medyo pag titignan natin dito sa original bell ng Bamboo Organ Church, talagay dito, Pueblo de Las Peñas. So, hindi natin malam kung Las Piñas kasi maraming pine tree or pineapple. Piñas. O Piñas o Las Peñas kasi bato. Oo! So, ibig sabihin, ito di ba yung lugar na sikat sa Sarao Motors, Francisco Motors, at traffic at counterflow capital of Metro Manila. Tama ba yun? Let's not go there. Pero higit sa lahat, ang lugar na ito ay kilala sa world-famous Bamboo Organ Church. Ito yung simbahan na tinatag noong 1795 ng mga misyonerong Agustinian Recollects. At ito ay under the patronage of St. Joseph. Yun. Teka, di ba na-assign tayong dalawa dito? Oo nga eh. Ikaw, ano bang memorable experience mo dito sa Bamboo Organ? Bukod sa tumira ako dito sa seminar house ng 6 months, Oo, 6 months. sinundan talaga ako ni St. Joseph eh. Kasi ang seminaryo ko, San Jose Seminary. Oo. Tapos noon, na-assign ako, una kong pastoral assignment, St. Joseph the Worker Parish. Ikaw ang parish priest doon. Tapos, nag-assign din ako, una kong assignment as pre-diaconal seminary dito. Sa Bamboo oo. Organ Church, Tapos St. di ba Joseph. dito ka rin nag-deacon at nung naging pari ka, parochial vicar? First assignment ko, pagka-ordain ko, dito kagad ako, parochial vicar. Tapos noon ngayon, St. Joseph Tambu naman. Wow, Ikaw, napaka-St. di ba Joseph. na-assign ka rin dito? Oo, na-assign ako dito. Dito ako nag-deacon noong 2006. Oo. Pagkagaling sa St. Andrew Cathedral, dito ako inassign. So, isang buwan lang naman ako dito. Pero, nung ako bagong pare, pinaka-memorable ko, nagsimbang gabi. Oh. Nagmisa ako Di dito ba sa yung patio. simbang gabi yung pinipicturean sa mga dyaryo, Oo, di ba? yung nagmimisa ako dyan. Tapos, bago ako mag-gospel, pagkasabi ko na ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, may naghagis ng pillbox sa patio. Bang! Wow, yun, sumabog. Pero palaging memorable yung mga simbang gabi dito Oo. sa bayan ng Las Piñas. Nga eh. Kaya nga di ba, historically speaking, sikat to dahil doon sa Bamboo Organ, sikat to dahil doon sa simbang gabi, at parang may sariling magandang kultura yung bayan ng Las Piñas. Oo, tara, tignan natin at Sige. mas kilalanin pa natin ang bayan ng Las Piñas at higit sa lahat, ang Diocesan Shrine of St. Joseph Bamboo Organ Church. Saan ba dito? Meron ba ditong museum? Doon nata papunta. Museum yan. Museum, oo, museum, tara. Yun! Museum! Museo! Museo. Museo! Magandang araw mga Copymates. Nandito po tayo ngayon sa Bamboo Organ Museum. At Ano to, Pads? ito po ang scale model ng mechanism sa loob ng bamboo organ. Nakikita niyo po yung mga stops. Yan. Ito yung mga para maiba yung tono. Ito yung keyboard. Pero sample lang, model lang to. Keyboard. Ito yung mga iba pang mga channels. At syempre, ang mga bamboo pipes. Balita ko, 1,031 bamboo pipes ang world-famous bamboo organ. Ba't nga ba kawayan? Ba't nga ba? Alam mo yung minsan papaisip po, ibang mga pipe organ, bakal, kahoy. Pero dito, talaga bukod tangi, kawayan ang ginamit ni, sino ba nagtayo nito? Si Si Fray Diego Serra. Oo. At alam mo ba na
napaka-historical kasi ito ay considered a Philippine National Historical Treasure. At syempre, hindi lang dahil historical treasure po ang bamboo organ, yung paggamit ng kawayan mismo ay may meaning. Oo. Una sa lahat, ito ay simbolo ng resilience. Resilience. Yung kung paano ba ang Pilipino ay kayang sumabay sa tugtugin at agos ng panahon. Wow, yung mga parang ganito. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin bamboo organ. At syempre, kung titignan natin, ito rin ay isang simbolo ng resourcefulness. Kasi, noong unang panahon, ang Las Piñas po ay nasa may irasan o yung asinan. Tabi ng dagat. Tabi ng dagat at maraming kawayan. Kaya si Fray Diego Serra, nung taong 1816, ay nakaisip na kumuha ng kawayan, naghati sila ng kawayan, binilad ito at nilibing sa buhangin ng Manila Bay at nang na-treat na to na maayos, ito ang ginamit niya para sa bamboo organ. Oo, 1,031 bamboo pipes at nabuo ang bamboo organ noong taong 1824. Oo. At eventually, through the test of time, no, hanggang ngayon, ginagamit ang bamboo sa lahat organ. ng misa, kahit sa blessing ng patay, yata ginagamit to eh. Pero konting trivia, nirepair din po ang bamboo organ noong taong 1972, dinala sa Germany. Wow, as in itong lahat? Hindi yan, yun nandoon. Laki nun ah. Oo, dinala lahat ng pipes para i-repair at nabuo na kumpleto ang pagre-repair noong taong 1975. Kaya pala simula 1976, dinaraos po tuwing February ang Bamboo Organ Festival, which is now approaching its 50th anniversary. Oo. At itong bamboo organ na ito ay sa tulong, binuo ng mga importanteng tao. Speaking of importanteng tao, sino ba yung mga importanteng tao dito sa bamboo organ? Hoy! Ay, mga importanteng tao. Parang andun nakaabang sila. Punta natin. Tara! 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 Bakit? Ano meron dyan? Pare kong pisala, no? Parang pag napakumpisal ka dito, di mo alam kung nagpapakumpisal, pare o... Alam mo na. Alam mo na. Alam mo na, diba? Pero, total, sinabi mo kanina, di ba, ang Bamboo Organ Church at ang bayan ng Las Piñas ay kilala hindi lamang dahil sa bamboo organ, kundi pati na rin sa mga na-assign na naging kura paroko ng historical na community na to. Siyempre, wala ang komunidad kung wala ang mga na-assign at mga naging inspirasyon sa kabila ng simbahang ito na nakatatak na sa tinatawag na kasaysayan o history. Sino-sino ba yung mga important personages dito sa bamboo organ? Unahin natin yung unang-unang parish priest, si Fray Diego Serra. Siya yung nagtayo ng bamboo organ. Oo. At siya yung unang-unang parish priest at sinasabi na siya yung isang kilalang community organizer. Oh. Kasi itong komunidad na ito ay komunidad ng mga farmers and fisher folk. Ay, siyempre, tabing dagat Tabing dagat, tapos doon, meron ding mga palayan. Oo. No? At ang kanyang gift ay paano bubuin hindi lamang yung simbahan na bato, kundi higit sa lahat, yung simbahan na tao. Okay. So, napakagandang ano yun. Dahil, kaya pala, noong time na yun, si Diego Serra, hindi niya lang napa-enrich yung cultural at religious aspect ng buhay parokya, kundi yung pati yung pagtutulungan ng bawat membro ng community, di ba? Actually, si Fray Diego Serra, every July, merong festival naman para sa kanya. Oo, ito yung Diego Serra Day. Kung saan inaalala, syempre, ang kanyang pagbuo ng bamboo organ at ang kanyang pagpapanday, ng komunidad ng Las Piñas. Syempre, hindi lang po si Padre Diego Serra na dito sa bamboo organ, kundi marami ring mga misyonero na Agustinian Recollects at ang pinakasikat sa kanila ay walang iba kundi si Saint Ezekiel Diaz Moreno. Parang na-assign ako dito sa oratory niya. Oo, yung chapel niya dun sa may C5 extension. Siya po ay isa ring misyonerong Recoleto at siya po, nung siya'y pinadala dito sa Pilipinas, siya'y unang na-assign sa Palawan. Kaya may Saint Ezekiel Moreno na parish doon Hindi sa lang Palawan. yun. Yung katedral mismo ng Immaculate Conception, tinayo niya.
Wow! So siya ang unang kura, siya nagtayo ng simbahan na eventually magiging katedral ng Bikaryato ng Puerto Princesa. Siya rin po ay na-assign sa Calapan, sa Mindoro. No? Shout out sa mga kaibigan natin mga Mindoreño. No? Tama yon. So, after doon, na-assign siya dito sa Bamboo Organ for 3 years, from 1876 to 1879. At maraming mga kwento tungkol kay San Ezequiel Moreno kung paano siya naging parish priest dito. Ang famous dito, ilan ha? Una, nagkaroon ng epidemic. Oo, may cholera epidemic dito. At syempre, ang daming natamaan talaga. Kaya pinagdasal ng todo ni Ezequiel Moreno at winelcome niya iba dito sa kumbento para pangalagaan dahil wala pang maayos na ospital nun. Yun yung panahon din na kung saan, sa kabila ng danger, siya yung naging pastol nila. Nandoon, hindi sila tinakasan, hindi tinaguan, no? Nandun siya para mag-anoint ng mga may sakit at higit sa lahat magpakumpisal at mag-alaga pa nga ng mga may sakit. Isa pa, yung parang meron nangyari, may malaking sunog daw dito sa bayan. Hindi makalimutan yun. Legend po ito, no? Legend Merong yan. sunog na pagkalaki-laki. Dito sa bayan yun, Dito sa bayan, ang ginawa ni San Ezequiel Moreno, yung kanyang habit ay kanyang pinagpag. At sa kung saan nagsimula yung kanyang pagpagpag, doon daw simulang nawala, namatay yung apoy. Kaya pala hindi umabot dito sa may sentro yung yung sunog kasi nagpapapaypay siya sa patio, di ba? Ang pinapaypay daw niya, hindi lang daw yung kanyang habit, no? Pati yung breviary, yung prayer book, pinampaypay din daw niya. Masubukan ko nga yun doon sa pandasal ko kung makakapatay na apoy yun. Easy. No? Pero si San Ezequiel Moreno ay master builder din kasi may isa pa siyang tinayo dito sa Las Piñas. Ano? Yung tinatawag na Prinsa Dam. Oo, malapit dun sa amin. Oo nga, BF Resort. nakita ko na nga yun eh. So, pagkatapos dito sa Bamboo Organ, si Ezequiel Moreno ay na-assign sa iba't ibang lugar, pero particularly sa Diocese ng Pasto sa Colombia, kung saan siya naging obispo. At doon, sa kasamang palad, siya po ay nagkaroon ng sakit, yung cancer of the palate and the throat. Oo. Sa kasamang palad, ito ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Pero sa kanyang panalangin, maraming mga gumaling mula sa cancer. Kaya siya po tinaguri ang patron saint of cancer patients. At sa modern times naman, ang Bamboo Organ ay nakilala dahil sa mga CICM missionaries. Alam mo yung CICM? Can I collect money? Hindi yun. Ang CICM ay Congregation of the Immaculate Heart of Mary. Shoutout kay Father Rene Candela Father sa Rene! Japan. Las Piñero yun. Las Piñero yun, oo. At si Father, ang na-assign dito ay si Father Mark Lesage, CICM, na tumagal ng 30 years. 30 years lang naman at kinikilala siya bilang ama ng MKK. Ano yung MKK? Maalaala ko kaya? Hindi. Iba yun. Pumunting Kristiyanong kapitbahay. Parang Yung BEC. oo. Yun. Dahil sa kanyang pagiging pastol, ay nabuo ang komunidad ng bayan ng Las Piñas na alam natin sa present modern day. Sana po kung sa mga nagdaang mga kura paroko ng Bamboo Organ, makikita natin na buhay, vibrant ang community nila. Ikaw, sino ang mga naging parish priest o sino ang mga notable historical figures sa inyong pamayanan? Oo. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan yung patron saint ng Bamboo Organ Church. Si Saint Joseph, the patron of the Universal Church, the foster father of Jesus, and the patron of workers. Kaya ang piyesta dito ay first Sunday of May. At meron debosyon ng mga tao dito kay Saint Joseph. Kaya ang palayaw niya sa kanila ay si Tata Josep. Yan. At mas maganda, no, habang lumalalim na yung kwentuhan natin tungkol sa kasaysayan, paano ba natin ma-appreciate pa ang kasaysayan? Alam mo, ma-appreciate natin ang kasaysayan kung mamaya magalugan pa natin tong medyo creepy nga lang yung lugar. Pero baka malay mo, di ba? Oo. Kaya tara, iikot pa tayo at gagala pa tayo dito sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph Bamboo Organ Church sa pagbabalik ng Kape at Kampay! Tara na, let's go. Banat ng laman. Pads, hindi ba kapag mayroong historical site, mayroon palaging monumento? Konting bato. Konting semento, monumento. Ayun, at speak of monumento, kanino monumento yan? Ito po ang monumento ni Fray Diego Serra, ang unang kura paroko dito sa Bamboo Organ Church. Nasaan siya dyan? Yan, yung nakatayo na naka-envision at binivisualize yung magiging simbahan at kumbento.
Pero parang marami ata silang tao dyan sa monumento na yan. Usually, isa lang, di ba? Oo. Ito, marami. Sige nga, bilangin natin. Una, si Padre Diego Serra. Siya yung hawak niya, yung plano. Plano, Number Oo. 2, itong mamang nagsisibak ng kawayan. Yan yung gagawin bamboo organ. Number 3, yung nagbubungkal ng buhangin. Para ilibing yung bamboo kawayan. At number 4, yan yung Panday. Ay, Oo. si Jericho. Hindi, si Fernando po. Hindi, Fernando. yan yung mag-aayos para pagkukumpunihin, pagsasamahin, para mabuo yung bamboo organ. 1, 2, 3, 4, 5. Teka, Sino parang kilala kita. Sino ka? Sino ka? Ako po si Dante. Dante. Tamad, pero may pangarap. Wow! Oo. Impressive, sir. Oo. Ba't ka lalo yung pangarap mo? Saan mo may pangarap ka? Opo, Pads. Maging katulad nila. Maging pari din para si Padre Diego Serra. Builder. Ganon. Pa. Statwa. Gusto mo maging statwa? Teka, sila may hawak. May hawak na plano, may hawak na kawayan, may hawak na Pambungkal. may hawak na pangpanday. Ano yung hawak mo? Walis, Pads. Bakit? Ano yung halaga ng walis na yan? Kasi, Pads, pagkatapos putulin yung bamboo, libing, at ayusin ang bamboo, maglilinis na ako. Kumbaga, clean as you go. Clean as Yan, you go. Tama, galing. Anyhow. Baka mamaya paglilinisan ka pa dyan, ha? Oo nga po, Pads. Kanina pa ako hinahanap eh. Sige, maglinis May ka bang... dyan. Bye, Chubby! Ay, Chubby! Pasensya na. Diyan ka muna. Pero yun, 1, 2, 3, 4, 5! Top 5 po para sa edisyong ito ng Kape at Kampay. How to appreciate history better? Paano ba natin mas mapapahalagahan at mabibigyan ng saya at saysay ang kasaysayan? Simula mo, Padre. Sisimulan natin. Number 1, appreciate the sources. Alam mo, Father, ayon po sa mga historians, meron tayong tinatawag na sources. Sources are crucial in any historical account. Meron daw kasing kailangan balikan saan ba talaga nagsimula ang lahat. Lahat ba ng mga sources na yan available? Meron tayong tinatawag na primary source at secondary source. Okay. Yung primary source, ito yung mga ikaw mismo yung nakakita na nangyari. No? Ikaw mismo yung saksi. Ikaw mismo yung witness. Kaya ano nangyayari dito, pagkakita nila, sinusulat ang agad nila. Mga eyewitness account. Eyewitness accounts. Blow-by-blow account. First-hand witness. Hindi lang yung bastang narinig mo sa kapitbahay mo. Hindi marites yan. Yung mga narinig mo sa kapitbahay mo, kinento sa'yo, pinasa from one generation to the other. Yun yung sasabi nating secondary sources. Very good. So dapat alam natin yun. Gulat tayo sa ganon. Actually, ang importante dito, maging discerning tayo sa mga sources. Una sa lahat, yung mga primary sources kasi hindi na readily available. Totoo Kasi yun. syempre, may mga binaha, nasunog, inanay. Naging bukbok. No? Diba? So ngayon, yung mga primary sources, inaalagaan yan. Ngayon, minsan, secondary sources na lang yung readily available. Pero dapat yung secondary source, merong reference sa primary source. Very good. Tama naman yun. So, know your sources. Know your sources. At the same time, applicable to sa buhay natin ngayon. Alam mo bakit? Bakit? Kasi sa mga fake news, marami na rin mga nagkukunwaring primary source at secondary source. Yan ganyan, tol. Kaya dapat marunong mag-research. Actually, dadaanan natin yan mamaya. Yun. So, number 1, know your sources. Number 2, visit museums and historical locations. Parang ginawa natin kanina, dumalaw kasi, tayo. Lalo na po yung mga parokyano po ng mga lumang simbahan o naninirahan sa mga very ancient o historical na mga lugar sa Metro Manila o sa mga karatig na probinsya. O kung pong kayo merong tinitirhan o katabi ng ancestral house o mga museum, maliit man o malaki, take time to visit. Nakakatuwa nun, itong October, naging month for museums. Libre daw ang mga entrance. Ang access sa mga museum. At maganda yun kasi, alam niyo po, yung history, mababasa mo sa libro yan. Yung history, mapapanood mo sa mga video, mapapakinggan mo sa podcast o audiobooks. Pero, iba pa rin ang history. Pag pinuntahan mo yung eksaktong lugar kung saan nangyari yung historical na event. Alam mo, Father, kahit sa mga simbahan ngayon, uso yung gumagawa ng parish museum. Yun nga eh. Pati yung occasional, Lenten exhibit, Marian exhibit, yung mga ganon, di ba? Ng mga estatwa, no? Yes. Alam niyo, napakalaga po ng mga museum sapagkat dito sa mga museum na ito, dito natin mas nakikita yung heritage, yung pamana ng kasaysayan, no? Halimbawa, yung dinalaw natin kanina, nakita natin yung mga lumang upuan ni San Ezequiel Moreno. Lumang gamit sa misa. Lumang gamit sa misa. Pati na rin yung mga, yung replika ng bamboo organ. Yung mga larawan
no? Na preserve ang kasaysayan sa pamagitan ng mga museum. Naalala ko tuloy yung nung nag-pilgrimage tayo sa Holy Land, di ba? Sinasabi nung tour guide namin na may 4 na gospel sa Bible. Oo. Matthew, Mark, Luke, John. 4 gospels to the 4 corners of the world. Pero may 4th gospel at ito yung Ikalima. mismong Holy Land. Yun yung the 5th Yun yung gospel. 5th gospel. Kasi the Holy nakikita Land. mo yung mga lugar mismo saan nabuhay at saan nagministry si Kristo. Kaya At, better yun than just reading it from a book. Oo, kaya ngayong ini-encourage yung mga pilgrimages. Pero hindi na natin kailangan lumayo, pumunta sa Holy Land, sa Europe o kung saan man. Mag-pilgrimage kayo sa mga sarili ninyong mga simbahan. Oo. At alamin ang kwento, pagandang tanungin yung heritage at sana may museum na tayong madadalaw. Yun, okay. So yun. So visit museums and historical places. Yeah, Number Pads? 3 tayo, know your heroes. Kilalanin kung sino yung mga bayani. Pag sinabing bayani, hindi lang ito yung mga katulad nila Jose Rizal, Ni Andres Bonifacio. oo. Ang pinaka-importanting bayani, yung bayani ng pananampalataya. Kilalanin po kung sino-sino ang mga naging parish priest ng inyong parokya, sino ang mga naging principal ng inyong paaralan, at sino yung mga kilalang residente, parokyano o alumni ng inyong mga parokya at eskwelahan. Oo. Katulad nung ginawa natin kanina, no? Kinilala natin siyempre si Diego Serra, kinilala natin si San Ezequiel San Ezequiel Moreno, si Father Mark Lesage, no? Si St. Joseph, no? Higit sa lahat ito, share ko lang, no? Si San Ezequiel Moreno, hindi iilan lang ang nakakaalam na si San Ezequiel Moreno ay na-assign sa Pilipinas. Oo. At maganda sa pamagitan ng pagsasaliksik. Di ba nakita nga natin sa Palawan, yung Yung katedral, katedral, oo. nakapangalan kay San Ezequiel. Tapos Yung sa Mindoro. Mindoro. Santo Tomas, Batangas pa pala. Oo, Yun, tapos may isa pa. Ano? Sa Imos, merong part doon na San Ezequiel Moreno Oo, yung yes. nakakonekta doon sa ng Prinsa. Yes, no? oo. Know your heroes. Kilalanin kung sino yung mga kilala, pati na rin yung matinatawag nating unsung heroes. Yung mga hindi man kilala pero malaki ang ambag sa kasaysayan at kultura ng ating pamayanan. Katulad nitong, actually 4 yan, na umalis Wala na yung na si- naglilinis, no? Oo. Diba, unsung hero yung nagpuputo ng kawayan. Unsung hero yung nagbungkal at naglibing ng kawayan dyan sa Manila Bay. Unsung hero yung panday. Ay, syempre, lahat to, no? Kung wala yung panday, di ba? Wala yan. At syempre, ang pinaka-unsung hero, Sino? yung naglilinis. Ay, syempre. Kung walang kalinisan ng kapaligiran, nagkalat tayo. Oo, kung Diba? walang kalinisan, walang saysay. Tama ba yun? Tama yun. yun, okay. So yun, Yun. yun yung pangatlo. Know your heroes. Pangapa. Number 4, read the news. Minsan inisip natin pagkasaysayan, nangyari na noon, history nga Tapos na. Tapos na. Wag mo Pero- na ibalik ang nakaraan. Huwag ka nang ungkat ng Oo, nakaraan. oo, mahilig ka mag-throwback eh. Oo, mga ganon, no? Pero paalala po, ang kasaysayan ay nangyayari in the here and now. Kaya magbasa ng balita, wag lang K-drama, wag lang Netflix series na binibinge watch. Manood din ng balita because history happens before our eyes. Alam mo, Pads, nung ako po ay nagtuturo sa Xavier School, Oo. yung history class, meron sila tinatawag na news day. Siyempre, 5 days in a week may klase, no? Hindi man puro history. Oo. Yung isang araw doon, news day. So current events. Current events, Oo. at hindi lang yung mga local news, pati mga international news, at intergalactic news. Intergalactic. Hindi siya yung mga space exploration, mga ganon. Okay, yung pala, Mga oo. intergalactic. Kala ko yung mga usapang Forex. Yung mga- Maybe, sa amin yun. Pero pinakamalaga dito sa reading the news, hindi lang natin yung para malaman kung ano yung latest. Oo. Pero maintindihan din natin yung pagkilos, yung paggalaw ng kasaysayan, ng kwento ng ating bayan. Yes. Kaya yon. So, kailangan maging alerto tayo at maging mulat sa balita na nangyayari ngayon. At ano yung number 5? At ayun, ang number 5, favorite natin yan. Ano Dahil tayo favorite ay natin? best in research. Develop a love for research. Marami naman nagre-research dyan, yung mga nagsiscreenshot. Yung Iba yun! Yung mga Mapapahama nag-hack. ka dyan sa mga screenshot na yan. Ang pagsabi nating love for research, ibig sabihin, para maintindihan ang kasaysayan, huwag tayong magsawa na mas malaman pa kung ano ang tinuturo, mga lessons, at higit sa lahat, yung mga trends ng kasaysayan. Actually, ito is magandang panawagan po sa mga public and city libraries. Kasi Ayun. minsan yung library hanggang school lang pero nakita ko sa ibang bansa ang mga library ay mga lugar para dito nakaimbak at dito pwedeng balikan ang kasaysayan ng mga pamayanan natin. Naalala ko noon sa Manila Cathedral, meron yun sa may mga bench, Oo. meron mga parang mini library Oo, para yes. yung mga tao ay mahilig magbasa, kaya lang Oo. naubos na yung mga Naubos aklat. dinedek, gina-arbor. Ginagawang panggatong Oo. para may pangsiga, no? Correct, oo. Pero napakahalaga po ng research. At muli, hinahamon natin, hinihimok natin ating mga kapimates
be critical about what we read. Magbasa, may tinatawag tayong fact-checking. Oo. So, syempre, hindi lahat na nakikita nyo sa social media historically accurate or unbiased. So, dapat maging maingat pa rin, maging mapansaliksik pa rin. Oo, kilalanin natin yung muli, balik tayo sa primary at and sa mga secondary sources. Yes, okay. Pwede naman palang mahalin ang history, no? Oo, hindi naman kailangan to tulugan sa klase, di ba? Oo, naman. We don't find history boring. Oo. Actually, paborito ko ang history na subject. Kasi napakaraming tinuturo ng history, hindi lamang sa kasaysayan sino yung mga tao, kundi pati yung pagkilos at paggalaw ng mundo. Oo. At syempre, tulad nga na sinabi ng broadcaster at writer at historiador. Oy, shoutout natin. Alam ko hindi ka nanonood dito, pero baka naman mapanood mo, no? Si Lord Ernest de Vera. Oo, si Lord de Vera. Sabi niya, kung walang kasaysayan, ang buhay natin ngayon, walang saysay. Kaya isa-isay natin, 5 life hacks how to understand history better. Number 1, Appreciate the sources. Kilalanin ang primary at secondary source. Alamin, saan ang galing ang kwento? Legit ba yan o fake? Number 2, visit museums and historical places of interest. Para hindi ka lang, narinig ko lang, napanood ko lang, kundi napuntahan mo mismo. Masasabi mong andun ka. Andun ka. Number 3, know your heroes. Kilalanin ang mga importanteng tao, both the sung and the unsung. At number 4, tandaan, read the news. Huwag lang mag-binge watch ng kung ano-ano, dahil history happens right before our eyes. At syempre, number 5, develop a love for research. Matuto tayong magsaliksik nang sa gayon mas ma-appreciate natin ang kwento, ang saysay ng kasaysayan. Teka, anong oras na? Baka hinarap na tayo ni Chabido sa tindahan. Pati pero medyo umiinit na, parang gusto ko nang magpalamig. Oo, at mukhang nagugutom na rin ako. Oo, kaya masarap yun, di ba? Pagkasabay ng pagkain ng mainit na kape at kampay. Chabi, nung dalaga pa ako, nung kabataan ko. Paulit-ulit ka na kanina pa. Teka, may guest tayo. O Chabi, ba't ka nagkaganyan? Parang na ano? Ay, si Lola! Paano ba naman si Lola? Wala nang inukwento kundi water. Lola! Hi, Lola! Lola, walang gala. Hi, mga father! Nahanap ka nung apo mo doon sa kanto. Samahan na muna kita. Ay, ganun ba? O siya, Chabi, mauwi na ako. Bye-bye, Lola, watermelon. Kasi kanina pa Buti magbebenta na ako lang, ng Father, pakwa. sinunduna. Ba't ka nagkaganyan? Boring ka sa Father ni Lola eh. Boring ka usap. Kasi paulit-ulit lang, Father. Ano bang paulit-ulit na sinasabi niya? History ng watermelon. Okay. Alam mo kasi, Chabi, magandang pagkwentuhan natin to, no? Ngayong segment na ito. Do you like history class growing up? Oo, matanong ko. Meron ka ba sa history yung class? Di ba, syempre, nabutan mo ba ano ka? Kasi ako, Hekasi. Ako civic at kultura. Okay. Tapos naging araling panlipunan. Ako, Hekasi talaga, Ikaw, Hekasi. Kayo mukhang generation nyo, Hekasi. Hekasi Civica. Yun, oo. Di ba, Hekasi, geografiya, kasaysayan, Civica. at civica. Oo. Ayun. Mahilig ka ba sa gano'ng subject na yun? Di tulog ako lagi pag gano'n. Bakit naman? Kasi nga, I find it boring. Bakit boring? Ba't boring? Kasi nga kasaysayan, mga dates, yun, mahirap yun. Oo, naalala ko nun, kahit ako nung sa civic at kultura, kailangan ko i-memorize lahat ng yung regions ng Pilipinas. Pati mga capital. Oo. Pero ako, mahilig ako sa history. Oo? Actually, nung nasa elementary ako, nanalo ako, no? Back-to-back champion ng Hekasi Quiz Bee. Wow! Sige nga, ano pong pangalan ni Rizal? JP bagsak. Rizal Avenue. Hoy, mamaya ka sa teacher mo sa Hekasi. Buhay mo ba yung history ko na Hekasi? Hindi, pero yung sumali ako doon sa Quiz Bee ng tatawag nating current events. Kabisado ko yung mga capital ng mga country. Tapos yung nagpapanalo sa akin sa Quiz Bee noon, sino yung presidente ng Taiwan? Sino noon ang presidente ng Taiwan? Kalimutan ko na. Pero may tinanong din yung saan nagpasabog saan nagte-testing ng nuclear yung mga French. Saan? Sa Mururoa Atoll. 1995, 1996. Kaya pala magaling siya mag-ungkat na nakaraan na noon, di ba? Ay, hindi. Alam mo yan, di ba? Hindi ako napag-ungkat ng nakaraan. Okay. Alam mo yan sa kasalukuyan, di ba? Pero nga, mahilig ako dyan kasi nga, ang daming
mga kwentong matututunan sa mga tao, kasaysayan, sa mga trends, no? History is not just about memorizing people, memorizing dates, memorizing places, but understanding yung sinasabing natin mga patterns, trends sa history. Ako kung meron ako lagi naalala, well, yun nga, nung grade school ako hanggang early high school, ang history ay talagang nakakabagot. Pero nagkaroon lang ng interest sa history nung third year, fourth year high school ako. Kasi, shout out at in loving memory na aming professor, high school history teacher si Sir Ed Lucero. Oh, nagmasa ko sa di ba nagmasa ka? Tayo nagmisa ng anniversary niya. Naalala ko yun. Si Lola gumagawa. Lola. Hindi, pero yun, naalala ko yun nung nagtuturo pa si Sir Ed. Sabi niya sa amin, aralin yung history kasi kapag nag-aral ka ng history, maiintindihan mo kung ano yung nangyayari noon para maintindihan mo ano yung mga nangyayari sa kasalukuyan at maiwasan mo yung same problems sa darating na panahon. Kaya siguro, Father, pag nangyari nasa ibang lugar ka, di ba, may mga museum? Oo, yes. Para mabalikan ng mga tao, ng mga mamamayan doon, at pati ng mga bisita, dito tayo nanggaling. And hopefully, in the future, we'll be aspiring for something better. Ang akin naman, ang natutunan ko, kung ikaw si Sir Ed, ako naman, Father Tony De Castro of the Society of Jesus. Alam kong hindi mo pinapanood itong pelikula. Ito pala ito. Pero shoutout sa iyo. Natutunan ko naman sa kanya yung kahalagahan ng sources. Kasi ang history is about sources. No? Kumbaga, yung kwentong yan, may pinanggalingan yan. Pero may tinatawag na primary source and secondary source. Yung primary source, yung mismo talaga nakakita. Yung secondary source, yung mga napagkwentuhan na lang. Kaya sabi niya, maging critical kung anong klaseng source yung pinakikinggan mo. So, ibig sabihin yung mga marites pala, historical yan o pawang hysterical lang sila? Yun ay mga, hindi na siguro secondary, tertiary sources. Sources din. Pero yun nga sa mga sources na to may makikita ka Kasi iba yung pananaw ng bawat source. At doon tayo nagpapasalamat sa history. Sapagkat itong history ay hindi lamang, sabi natin, talaan ng nangyari sa nakaraan, kundi merong taglay na aral na makatulong sa kasalukuyan at sa hinaharap. Father, paano naman po yung yung narinig ko na to, history repeats itself. Nangyayari po ba talaga yun? Ganito yan. Yun yung sinasabi nga ni Sir Ed sa amin. Kapag history, nangyari na yan noon. So, ibig sabihin, may mga problema na pwede pa nag-i-exist hanggang ngayon, noon meron na. Pero nung time na yon hindi natugunan na maayos. Kaya, hindi na-solve. Kaya minsan, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. Yes. Hanggat hindi tayo makagawa ng maayos na hakbangin o solusyon para sa future, uulit at uulit din yung problema. Yan yung sinasabi ng a wise historian named George Santayana. Si George Santayana once said, "He who does not learn from the past is bound to repeat it." Pag di ka natuto sa nakaraan, uulitin mo ito sa kasalukuyan. Pero totoo din yung history repeats itself. It could be good or bad. Pwede siya yung mabuting kasaysayan kasi yung mabuting natutunan o nangyari nakaraan na ulit. Pero pwede rin siyang hindi magandang kasaysayan kasi hindi natuto. So it really depends. Yung sasabing history repeats itself. Kaya po sa mga nanonood, love mo rin ba history na ikaw nag-aaral? O meron ka bang nagkaroon o meron kang interest sa history ng Pilipinas, kahit history ng inyong pamilya o angkan, meron ba sa iyong kalooban or meron ka isang teacher o professor sa history na itag mo at baka malay mo yung kanyang tinuro noon matulungan ka sa buhay mo ngayon. Ang maganda rin dito sa ating kwentuhan sa history at kanina, dumalaw tayo. Dumalaw na naman kami, gumala na naman kami. So habang naipagkwentuhan ka kay Lola Basyang, kami gumagala sa Bamboo Organ. The world-famous Bamboo Organ Church. Yun si Lola, kanina, talaga ako sa kanya kasi may history siya na pagkilala niya na daw ako nung bata pa ako. Hindi naman ngayon lang kami nagkilala. Baka hindi mo lang nakahalata. Baka nakikita ka na noon pa. Or baka pag nakikita ka niya, merong isang matamis na alaala na nakaraan na babalikan niya. Pero
kasi kanina sabi ko pa naman sa kanya, pumapatol ako sa mata na magsasorry na lang ako. Mag-sorry ka na lang, oo. At sabihin mo, natututo ka na sa mga leksyon na nagdaan. Oo, yun. Tandaan natin, matuto tayo sa mga leksyon ng kasaysayan. Nako, may shoutout pala muna tayo at pasasalamat, no? Una sa lahat, shoutout po sa ating St. Joseph, Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Las Piñas Bamboo Organ Church sa pagpayag po na makapag-shooting po kami sa 2 episodes natin about parish life, pati na rin po about history. Salamat, Monsignor Bobby Olaguer, no? At sa mga kasama natin, shoutout na rin kay Jinky Kapagalan, no? Sinamahan tayo sa ating mga shooting. At shoutout na rin kay Iris Alanigay. Maraming salamat po sa inyong mga pakain. At salamat din po sa Bamboo Organ Foundation Incorporated of Bofi dahil pinayagan niyo po kami makaakyat at mapakinggan po ang bamboo organ. Shoutout kay Sir Armando Salarza. Yan, ang titular organist ng bamboo organ, at kay Ma'am Juvie sa pagtulong po sa ating ginawang shooting. Tapos, Father Jeff, maganda rin na itong sa pag-aaral natin ng history, no? Maganda ring alalahanin natin yung mga tao na tumulong sa atin maka-appreciate ng history. Shout out, Professor Michael Charleston Xiao Chua. Salamat po kasi po itong episode na to about history, largely inspired po ng ating mga kwentuhan, yung ginawa nating episode na hindi lumabas. Actually, ito yung napakalaking inspirasyon. Salamat, Prof. Xiao. Salamat sa pagkaibigan at isang malaking inspirasyon po kayo ng Kape at Kampay. Opo, yun po. So sana po tangkilikin natin ang kasaysayang Pilipino dahil sabi nga, a wise professor once said, kung wala ang kasaysayan, wala tayong saysay. At syempre, dahil dyan, ang kasaysayan, hindi lang may saysay, kundi dapat masaya. Kaya dapat ang kasaysayan magturo sa atin ng mga aral na kakailanganan natin sa kinabukasan. Sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Kaya, Okay ka na. Okay na. Sige, kanta na tayo. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. So, totoo nga nung bata ka, papayat ka pa. Si Lola. Andiyan na si Lola. Asa si Lola? Ayan na naman si Lola.